Ang batayang konsepto ng nasyonalismo, kasarinlan at pagkabansa ng mga piling bansa sa Timog Silangang Asya. Ang nasyonalismo sa Pilipinas. Nagsimulang sumibol ang damdaming nasyonalismo ng mga Pilipino noon lamang huling bahagi ng ika-19 na taon nang buksan ng mga Espanyol ang Pilipinas sa pandaigdigang kalakalan. Ang pangyayaring ito ay nagbigay daan sa paghubog ng pangkat ng mga edukadong Pilipino na kung tawagin ay mga ilustrado. Ang pagbitay sa Gumburza. Kabilang sa pangkat na ito sina Padre Mariano Gomez, Padre Jose Burgos at Padre Jacinto Zamora. Nang mapagbintangang nagpasimula ng pag-aalsa sa Cavite noong 1872, sina Padre Gomez, Burgos at Zamora ay ipinabitay ng mga Espanyol. Malaki ang naging impluwensya ng pangyayaring ito sa sumunod na mga nasyonalistang Pilipino na pinangunahan ni Dr. Jose Rizal. Ang kilusang propaganda. Ang kilusang propaganda ay hindi iniuugnay sa iisang tagapagtatag lamang. Ito ay lumitaw mula sa pangkat ng mga Pilipinong expatriate o desterrado na matagal nang nanirahan sa Europa noong ika-19 na siglo. Ang mga Pilipinong ito ay namulat sa paniniwala na ang laban para sa pagkakapantay-pantay at para sa bayan ay hindi dapat gawin sa sariling lupain, kundi sa lupain ng mga mananakop. At dito nabuo ang kilusan ng mga reformista na pinangunahan ni Jose Rizal, Marcelo del Pilar, Jose Alejandrino, Pedro Paterno, Graciano Lopez Haina, Eduardo Delete, Jose Maria Panganiban, Mariano Ponce at ang magkapatid na Juan Luna at Antonio Luna. Si Graciano Lopez Haina ay kinikilalang isa sa tagapagtaguyod ng kilusang propaganda. Bagamat hindi tagapagtatag ng kilusan, ang pagdating niya sa Espanya noong 1879 ang nagtakda ng pagsisimula ng organisadong kampanya ng mga Pilipino para sa reforma. Ang kanyang mga sulatin at aktivismo ang nagsilbing batayan ng kilusang propaganda. Sinasalamin ng mga sanaysay sa pahayagang La Solidaridad ang kanilang pagtuliksa sa pamamahala ng mga Espanyol sa Pilipinas. Upang makilala sa lipunan ng mga Espanyol at patuloy na maisulong ang adikain ng kilusan, binuo nila ang unang pahayagang Espanya and Filipinas noong 1876. Si Eduardo Delete ang naging unang patnugot nito at nalathala sa Madrid, Spain noong March 7, 1877. Sa pagkakalathala nito, ipinakilala ng kilusan ang ideyang asimilasyon sa pamahalaang Espanyol. Isinulong din nito ang representasyon sa Spanish Cortes at ang pantay na karapatan ng mga Pilipino at Espanyol bilang lalawigan ng Espanya. Ngunit dahil sa mga hamong kinaharap ng kilusan, ang naturang pahayagan ay hindi nagtagal. Sa kabila ng mga hamong kinaharap ay hindi tumigil at ipinagpatuloy ang pagkakaroon ng pahayagan ng kilusan hanggang sa naitatag ang La Solidaridad noong February 15, 1889 sa Barcelona, Spain. Si Mariano Ponce ay aktibong miyembro ng kilusang propaganda. Tiniyak niya ang maayos na operasyon ng mga gawain ng kilusan. Siya rin ang nagsilbing diplomatiko ng kilusan na nagpanatili na maayos na pakikipag-ugnayan ng samahan sa mga liberal na Espanyol na nakikisimpatya sa layunin nito. Ang kanyang dedikasyon at walang pagod na pagkilos sa likod ng kilusan ay nakatulong sa pagpapalakas ng pagpapahayag ng reforma sa Pilipinas. Isinulong naman ni Marcelo H. del Pilar ang sekularisasyon ng mga simbahang parokya, representasyon ng mga Pilipino sa Spanish Cortes at pagpapalawak ng kalayaang sibil sa lipunan. Mahalaga ang naging papel niya sa paghubog ng opinyong pampubliko at pagpapalawak ng kamalayan ng mga Pilipino sa kawalang katarungang pamamahala ng mga Espanyol sa pamamagitan ng pagtatatag niya ng Diaryong Tagalog noong 1882. Ang pahayagang ito ang kauna-unahang pahayagan sa Pilipinas at ito ang naging plataporma ng mga hinaing ng mga inaping Pilipino. Dito na ilathala sa wikang Tagalog ang makabayang sanaysay ni Jose Rizal na El Amor Patrio. Ang Diaryong Tagalog ay naging malakas na pwersa ng kilusang propaganda. Ginamit naman ni Jose Rizal, ang kinikilalang tanyag na manunulat at tagapagtaguyod ng mga reforma, ang kanyang mga nobela at sanaysay upang ilantad ang kawalang katarungan ng pamahalaang kolonyal ng mga Espanyol sa Pilipinas.
Mariin niyang binatikos o pinuna sa mga nobelang Noli Me Tangere at El Filibusterismo ang hindi pagkakapantay-pantay sa lipunan, korupsyon sa loob ng simbahan at pang-aapi sa mga Pilipino. Ang pagtatatag ng La Liga Filipina. Ang La Liga Filipina ay itinatag ni Jose Rizal noong July 3, 1892. Nilayon ng organisasyong ito na mapag-isa at maitaguyod ang kamalayang pagkakakilanlan ng mga Pilipino sa kalakhang bansa sa pamamagitan ng mapayapang reforma. Hangad ng La Liga Filipina ang pagtataguyod ng edukasyon, agrikultura, komersyo at pagtutulungan sa mga kasapi nito. Ngunit bunsod ng kaugnayan ni Rizal sa samahan, ito ay itinuring ng mga Espanyol na banta sa kanilang pamamahala. Bagamat panandalian lamang, ang samahang ito ay naging mahalagang bahagi rin ng kasaysayan ng pag-unlad ng nasyonalismong Pilipino. Ang ilang kasapi nito ay patuloy namang nagtatag ng samahan bunsod ng patuloy na paghahangad ng reforma at kalayaan at nabuo ang Katipunan. Ang pagtatatag ng Katipunan. Ang kataas-taasan, kagalang-galangan na katipunan ng mga anak ng bayan o KKK ay isang revolusyonaryong organisasyon na itinatag ng pangkat ng mga Pilipinong nasyonalista. Si Andres Bonifacio na hindi naglaon ay naging supremo ng samahan, si Teodoro Plata, Ladislao Diwa, Jose Dizon, Valentin Diaz at Deodato Arellano ay naging bahagi ng pagkakatatag ng Katipunan. Kaiba sa mapayapang paraan ng La Liga Filipina, inihayag ng Katipunan ang malinaw na layuning pagkakaisa para sa lubos na kalayaan mula sa Espanya sa pamamagitan ng himagsikan. Ang istruktura ng Katipunan kasama ang lihim na sistema nitong tatsulok ay nakatulong sa pagdami ng kasapi nito. Pinagsama-sama nito ang mga Pilipino mula sa iba't ibang antas ng lipunan at rehiyon sa ngalan ng nasyonalismo. Ang sigaw ng pagkakaisa nitong kalayaan ay umalingaw-ngaw sa lipunang Pilipino at pinalakas ng kanilang pagnanais na mapagpasyahan o mapamahalaan ang sarili. Aktibong pinalaganap ng samahan ang kanilang mensahe sa pamamagitan ng paglilimbag ng kalayaan, ang pahayagan ng samahan, at kartilya na balangkas ng layon at prinsipyo ng samahan. Dahil sa pagkakatuklas ng Katipunan noong 1896, napilitang mag-alsa ang mga Katipunero at naganap ang unang sigaw sa Pugadlawin. Ang sigaw sa Pugadlawin. Ang damdaming nasyonalismo ng mga Pilipino ay mas lalo pang pinaalab ng unang sigaw sa Pugadlawin noong Agosto 1896 sa pamumuno ni Andres Bonifacio. Sa lakas ng puwersang nabuo ng damdaming ito, madali na sanang napaalis ang mga Espanyol sa bansa, ngunit sumiklab ang digmaang Espanyol-Amerikano kung saan winasak ng mga Amerikano ang hukbo ng Espanyol sa baybayin ng Maynila. Matapos ang unang pagtatagumpay ng Rebolusyong Pilipino na nagsimula noong 1896, ito ay umabot sa pagkapatas na pakikipaglaban noong kalagitnaan ng 1897. Sa pagkakataong ito, ang biyak na bato sa San Miguel, Bulacan ang nagsilbing ligtas na kuta para kay Aguinaldo at kanyang pwersa. Dito iprinoklama ni Aguinaldo ang unang pamahalaang revolusyonaryo ng Pilipinas noong June 23, 1898. Pinagtibay ng kaganapan sa biyak na bato ang Rebolusyong Pilipino. Ipinamalas nito ang kakayahan ng mga Pilipinong revolusyonaryo na mapamahalaan ng sarili at higit na mapagtibay ang kanilang mithiing makamit ang kalayaan para sa Pilipinas. Ang rebolusyong ito ay nagpatuloy hanggang sa pagdating ng puwersang Amerikano matapos ang Spanish-American War. Ang Deklarasyon ng Kalayaan. Noong June 12, 1898 ay kaagad na idineklara ni General Emilio Aguinaldo ang kalayaan ng Pilipinas. Ngunit ang inaasahang kalayaan para sa bansa ay naantala nang formal na angkinin ng Estados Unidos ang Pilipinas sa bisa ng kasunduan sa Paris. Sa pagkakataong ito ay palihim na isinaayos ng Gobernador General ng Espanyol ang pagsuko sa Pilipinas matapos ang pakunwaring pakikipaglaban sa mga Amerikano. Nilagdaan ng mga Amerikano at Espanyol ang kasunduan sa Paris noong December 10, 1898 na nagsalin ng pamamahala ng Pilipinas sa mga Amerikano sa halagang $20 million. Gayunpaman, hindi napigilan ng pangyayaring ito ang nabuong damdamin sa mga Pilipino. Ang pagdeklara ng Unang Republika.
Noong January 23, 1899 ay formal na iprinoklama ng pagpupulong ng Kongreso sa Malolos ang unang Republika ng Pilipinas. Si General Emilio Aguinaldo ang unang naging pangulo ng pamahalaang ito. Sa loob ng 3 taon ay nagpatuloy ang mga revolusyonaryong Pilipino sa kanilang paghihimagsik para sa tunay na kalayaan ng bansa, at sa pagkakataong ito ay laban sa panibagong mananakop, ang mga Amerikano. Naganap ang digmaang Pilipino-Amerikano mula 1899 hanggang 1902. Noong November 1899, ang pamahalaang Pilipino ay lumikas pahilaga, ngunit patuloy na naghimagsik laban sa mga Amerikano. Nabihag si Emilio Aguinaldo sa palanan Isabela noong 1901. Noong July 4, 1902, iprinoklama ni Pangulong Roosevelt ang pagtatapos ng digmaang Pilipino-Amerikano at itinatag ang Philippine Commission na pinamunuan ni William Howard Taft. Sa kabila nito ay nagpatuloy pa rin ang kalat-kalat na pag-aalsa na natapos lamang sa pagsuko ni Simeon Ola, ang kahuli-hulihang Pilipinong general noong 1903. Sa haba ng prosesong bureaucratic ng pamahalaang Amerikano, ay nagsuspecha ang mga Pilipino na pinagpapaliban lamang ng mga Amerikano ang pagkakaloob ng kasarinlan sa bansa. Nadama ng mga Pilipinong politiko at nasyonalista na habang nagaganap ang mahabang negosasyon ay pinagsasamantalahan ng mga Amerikano ang yamang likas ng kapuluan at patuloy na ginagamit ang bansa bilang base militar nito. Misyong Osrox at Hair House Cutting Act. Noong mga taong 1919 hanggang 1933 ay pinagsikapan ng mga Pilipino na magpadala ng mga misyon sa Estados Unidos sa layong makamit ang sariling pamamahala at kasarinlan. Ngunit ang mga misyong ito ay hindi nakapagbigay ng magandang impresyon sa mga Amerikano hanggang sa pangunahan ni Sergio Osmeña at Manuel Rojas ang misyong Osrox noong 1931. Sa misyong ito ay mariing ikinampanya ng pangkat ang pagkakaloob ng sariling pamamahala at pagkilala ng Estados Unidos sa kasarinlan ng bansa. Ipinagkaloob ng Estados Unidos sa Pilipinas ang Hair House Cutting Act na inakda ng 3 mambabatas ng Estados Unidos na sina Butler B. Hare, kinatawan ng South Carolina na nanguna sa inakdang panukalang batas, Harry B. House, senador mula sa Missouri, at Bronson M. Cutting na senador sa New Mexico. Kasama sa probisyon ng Hair House Cutting Act ay ang pagbibigay sa Pilipinas ng isang pamahalaang Commonwealth bilang transisyong pamahalaan sa loob ng 10 taon. Ang paglalaan ng mga base militar ng Pilipinas para sa Estados Unidos, at ang pagtataguyod ng hindi pagpataw ng buwis sa anumang produktong iaangkat ng Estados Unidos sa Pilipinas. Ang mga probisyon ng batas na ito ay itinuring na kontrobersyal ng mga Pilipino. Bilang pagtugon sa batas na ito ay 2 pangkat ang nabuo sa lehislatura ng Pilipinas. Una ay ang mga sang-ayon dito na pinamumunuan ni Osmeña at Rojas. Sila ay sumuporta sa batas sa paniniwala na ito na ang pinakamabuti sa Pilipinas ng panahong iyon. Ang mga hindi naman sang-ayon dito ay pinamunuan ni Manuel Quezon. Sa katwirang hindi kanais-nais ang mga probisyon nito at hindi nila pinaniwala ang tapat ang Estados Unidos sa ipinangako nitong kasarinlan para sa bansa. At bunsod nito, ang batas ay tinanggihan ng lehislatura ng Pilipinas. November 1933 ay isinagawa ni Manuel Quezon ang huling misyon para sa kasarinlan na naglayong makamit ang mas maayos na batas para sa Pilipinas. Sa pagkakataong ito ay hindi rin siya naging matagumpay sa dahilang ang ipinagkaloob ng Estados Unidos na Tidings-McDuffie Act ay kinapalooban din ng mga probisyon tulad ng sa Hair House Cutting Act. Ang tanging pinagkaiba lamang nito ay ang probisyon tungkol sa base militar na magiging daungan at estasyon ng gasolinahan na lamang para sa mga barko ng Estados Unidos. Ang Tidings-McDuffie Act ay ipinasa ni Pangulong Franklin Roosevelt ng Estados Unidos at pinagkaisahan din na ipasa ng lehislatura ng Pilipinas. Noong 1935 ay itinatag ang pamahalaang Commonwealth ng Pilipinas matapos itong aprobahan ng Estados Unidos at si Manuel Quezon ay nahalal bilang unang Pangulo ng bansa. At noong July 4, 1946 ay ipinagkaloob sa Pilipinas ang kasarinlan bilang Republika ng Pilipinas. Ang nasyonalismo sa bansang Myanmar. Nang mga panahong nahahati sa siyam na magkakahiwalay na lalawigan ng Burma, malinaw na hangad ng mga British na mapamahalaan ang mga Burmese sa estratehiyang divide and rule. Dahil sa ramdam ng mga Burmese ang layo ng mga British
Sinikap ng ilang samahan na mapag-isa ang mga pangkat etnikong bumubuo sa bansa. Itinatag ng mga Burmese ang Young Men's Buddhist Association na pinalitan ng kilusang General Council of Burmese Association noong 1900. Ito ay upang makuha ang suporta ng magkakaibang pangkat etniko ng bansa para sa isang kilusang magbubuklod sa mga Burmese laban sa mga dayuhang British. Ang pagtatatag ng Dobama Ashayone. Ang lakas ng damdaming nasyonalismo ng Burmese ay naipahayag lamang noong dekada 30 sa pamumuno ni Sayasan. Tulad ng mga kabataang bumuo ng kilusang nasyonalismo sa Pilipinas at iba pang bansa sa Asia, pinamunuan din ng mga mag-aaral ang mga kilusang nasyonalismo sa bansa. Ang unang kilusang ito ay ang kilusang Dobama Ashayone na itinatag noong 1937 sa Yangon. Ipinagpilitan ng pangkat na gamitin ang katawagang Thakins na nangangahulugang Panginoon na dating ginagamit na pantawag sa mga kanluranin lamang. Sa pagkakataong ito ay pinumunuan ni Sayasan ang rebelyon ng mga pesante laban sa pamahalaang British Burmese noong December 22, 1930 hanggang sa madakip at mabitay noong November 16, 1931. Ang pagtatatag ng Burma Independence Army. Si Aung San ang isa sa mga namuno sa samahang ito. Ang kanilang slogan ay ang Burma ang aming bansa, panitikang Burmese ang aming panitikan, at wikang Burmese ang aming wika. Nang maganap ang ikalawang digmaang pandaigdig ay binalaksa ng makipagtawaran ng samahang ito sa mga British upang mapagkalooban ng kasarinlan. Sa isang demonstrasyon ay ipinag-utos ng mga British ang pag-aresto kay Aung San, na nakatakas naman at nakahingi ng suporta sa pamahalaang Hapones. Sa tulong ng mga Hapones, si Aung San kasamang 29 pang radikal na Burmese ay dinala sa Japan upang magkaroon ng militar na pagsasanay. Noong December 1941 ay kaagad na ipinahayag ni Aung San ang pagtatatag ng Burma Independence Army na binuwag naman ng mga Hapones nang sakupin nila ang bansa. Nang sumuko ang mga Hapones sa pagtatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig, nagawa namang makontrol muli ng mga British ang bansa. Sa pagkakataong ito, si Aung San at ang kanyang mga kasama ay inakusahan ng pagtataksil at kolaborasyon sa mga Hapones. Sa panahong ito ay naitatag na ang Anti-Fascist People's Freedom League na naging pinakadominanteng samahang nasyonalista sa Burma mula 1945 hanggang 1958. Ito ay binubuo ng mga partidong politikal na organisasyon ng mga paaralan at lipunan. Noong 1946, naganap ang isang malakihang pag-aaklas ng mga pulis ng Burma hanggang sa ito ay magmistulang pambansang pag-aaklas. Pinayapa ni Governor General Hubert Rance ang sitwasyon sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan kay Aung San upang kumbinsihin itong makiisa sa konseho ng gobernador kasama ang samahang AFP-FL na nagkaroon ng mataas na kredibilidad sa bansa ng panahong iyon. Dito nagsimula ang negosasyon para sa kasarinlan ng Burma noong January 27, 1947 sa pamamagitan ng Onsan-Atli Agreement. Ang kasunduang ito ay hindi naging kasiya-siya sa mga komunista at konserbatibong sangay ng AFP-FL. Nagtagumpay naman si Aung San sa pakikipagkasundo sa mga minoryang etnikong pangkat para sa pag-iisa ng Burma sa pangatlong conference noong February 12, 1947. Sa pagtatagumpay na ito ni Aung San, ang araw na February 12 ay itinalaga bilang araw ng pagkakaisa sa Burma. Noong April 1947, si Aung San ay inihalal bilang punong ministro ng British Crown Colony ng Burma. Ito na sana ang magbibigay daan sa pag-iisa ng bansa. Ngunit noong July 19, 1947, si Aung San kasama ang ilang opisyal ng kanyang gabinete ay namatay sa isang ambush na pinaniniwala ang kagagawan ng karibal niya sa politika. Ang araw na ito ay ginugunita bilang Araw ng Kagitingan o Martyrs' Day sa Burma. Ang Burma Independence Act ay napurbahan ng Parlamento ng Britain at ang kasarinlan ng Burma ay nakamit noong January 4, 1948. Ang nasyonalismo sa Indonesia. Tulad ng naganap sa Pilipinas, ang mga kabataan mula sa Indonesia na nagtamo ng edukasyong Europeo ay nagsimulang magtatag ng unang samahang nasyonalista sa bansa. Isa sa mga samahang ito ang Budi Otomo, na nangangahulugang dakilang pagpupunyagi
o Glorious Endeavor. Si Wahidin Sudiro Husodo, reformador ng edukasyon sa Indonesia, ang nagtatag ng Samahang Budi Utomo noong 1908. Layunin ng samahang ito na ibangon ang kalagayan ng mga magsasaka na Javanese. Ang Sarekat Islam naman ang unang organisasyong Islamiko sa Indonesia. Ito ay itinatag ni Omar Said Jokrowa Minoto, isang maimpluwensyang leader na Indones noong 1912. Layunin ng samahang ito ang pagkakaroon ng reformang pangkapayapaan at pangkabuhayan. Samantala, ang Partido Indis na itinatag ni Ernest Dowes Dekker, manunulat na Dutch noong 1912, ay ipinagbawal dahil sa kanyang mga sulatin laban sa pamamalakad ng kapwa niya Dutch. Noong 1914 ay itinatag naman ni Hendrikus Sniblit ang Indies Social Democratic Association na naging Partido Komunista noong 1920 at ginamit ang pangalang Indonesian Communist Party. Sa pagtatapos ng unang digmaang pandaigdig, itinatag ng mga Dutch ang People's Council of Volksraad. Ito ay nagbigay ng pagkakataon sa mga Indonesia na magpahayag ng kanilang puna at kritisismo sa pamahalaan. Ngunit hindi ito nagkaloob ng karapatan sa anumang uri ng pamamahala. Ang pangkat ng komunista o Partai Komunis Indonesia ay naglunsad ng pag-aalsa sa Java sa kanlurang Sumatra, ngunit kaagad din itong napigilan ng pamahalaan. Bagamat hindi nagtagumpay ang pag-aalsa ng mga komunista, ito ay nagbigay daan sa pagkakatatag ng bagong kilusan. Noong 1926, itinatag ang Samahang General Study Club na hindi naglaon ay naging Nationalist Party of Indonesia sa ilalim ng pamumuno ni Sukarno, ang leader ng kilusan para sa kalayaan ng Indonesia. Layon ng partido o kilusang ito na himukin ang mamamayang naninirahan sa mga pook urban na makiisa sa kilusan sa paghahangad ng kalayaan. Bunsod ng pagtuligsa ni Sukarno sa mga kolonyalista, siya ay nabilanggo ng 2 taon. Nang dumating ang mga Hapones sa Indonesia noong March 1942, malugod silang sinalubong ni Sukarno. Itinuring ni Sukarno ang mga Hapones bilang personal na tagapagpalaya. Sa pangyayaring ito, si Sukarno ang naging pangunahing tagapayo, tagapagpalaganap at tagapangalap ng mga manggagawa at sundalo ng mga Hapones. Bilang kapalit, iginiit niya sa mga Hapones ang pagkakaloob ng kasarinlan sa bansa. Sa pagtatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig, iginiit ng mga kabataang radikal na ideklara ni Sukarno ang kasarinlan ng bansa na tinatiyan nilang ipinagkaloob naman ng mga Hapones. Naganap ang proklamasyon ng kasarinlan ng bansa noong August 17, 1945 mula sa kolonyalistang bansa 2 araw bago sumuko ang mga Hapones. Ibig sabihin, ang Japan ang nagtalaga ng kalayaan sa Indonesia sa katuwirang ang bansa ay kanilang nasakop noong ikalawang digmaang pandaigdig. Noong 1946, kinilala ng United Nations ang formal na pasabi ng Netherlands na ang Indonesia ay isa pa rin kolonya nito, at ang Netherlands lamang ang may legal na karapatang magkaloob dito ng kasarinlan. Sinubukan ng mga Dutch na italagang muli ang kanilang kapangyarihan sa bansa, ngunit ito ay sinalubong na matinding pagsalungat at pakikipaglaban mula sa mga Indones. Noong 1945 ay inihayag ng mga Indones ang Deklarasyon ng Kalayaan at naganap ang Indonesian War of Independence laban sa imperialistang Dutch. Ang rebolusyong ito ay naganap ng 4 na taon mula 1945 hanggang 1949. Matibay na inilarawan nito ang pagsisimula ng kilalang pambansang motto ng mga Indones na Bhinneka Tunggal Ika o Unity in Diversity. Ipinararating ng motto na ito na sa kabila ng maraming komposisyong etniko at etniko-linguistiko sa lipunan ng bansa, ay mararamdaman pa rin ang damdaming pagkakaisa o Indonesianness sa mga Indonesian. Noong 1949 ay napilitang ilipat ng mga Dutch sa mga Indones ang kapangyarihan sa East Indies. Itinakda ng Indonesian War of Independence ang pagtatapos ng administrasyong kolonyal ng Dutch sa East Indies maliban sa New Guinea. Formal na nakamit ng Indonesia ang kasarinlan mula sa Netherlands noong December 27, 1949. Ito ang nagtakda ng pagtatapos ng kolonyalismo ng mga Dutch sa Indonesia. Ang nasyonalismo sa Vietnam. Ang kilusan laban sa mga Pranses ay unang nalinang sa industrialisadong katimugang bahagi ng Vietnam.
Dalawang aspekto ng patakarang kolonyal ng mga Pranses ang nagpaunlad ng nasyonalismong Vietnamese. Una ay ang kawalan ng karapatang sibil ng mga katutubong Vietnamese at ang pagbubukod sa kanila sa modernisasyon ng ekonomiya ng bansa, lalo na sa sektor ng industriya at kalakalan. Sa panahong ito, ang lahat ng rubber plantation, minahan at industriya ay nasa kamay lamang ng mga Pranses. At dahil dito, walang sinumang katutubong middle class ang mayroong anumang ari-arian sa bansa. Dahil sa kalagayang ito ay itiyatag ng mga Vietnamese ang kauna-unahang samahan na revolusyonaryo, ang Vietnam QuocDan Dang o ang Vietnamese Nationalist Party. Ito ay naitatag noong 1927 na inorganisa batay sa Kuomintang o Nationalist Party ng China. Nilayon ng samahang ito ang pagtatatag ng pamahalang Republican Democratic na hindi mapanghihimasukan ng mga dayuhan. Matapos makuha ang katapatan ng mga opisyal ng militar, pati na ang kabataang intelihensya, ang samahan ay nagpasimula ng mga gawaing terorismo noong mga huling taon ng 1920. Noong February 9, 1930 ay naganap ang rebelyong Yanbai mula sa garrison ng Yanbai, isang maliit na bayan sa hangganan ng China. Ito ay naganap matapos ang paulit-ulit na tanggihan ng mga Pranses na pagkalooban ng mga Vietnamese ng pagkakataong makiisa sa halalan ng mga opisyal ng pamahalaan. Bago pa nakatalima ang iba pang Vietnamese sa buong bansa, ang pag-aalsa ay mabilis na tinapos ng mga Pranses. Ang maraming kasapi ng samahang ito ay nakiisa naman sa bagong tatag na Indo-Chinese Communist Party hanggang sa maganap ang unang digmaang pandaigdig. Nang matapos ang unang digmaang pandaigdig ay higit na sama ng loob ang nadama ng mga Vietnamese, bunga ng mahigpit na pamamahalang pangkabuhayan ng mga Pranses sa kanilang bansa. Noong 1930 ay itinatag ni Ho Chi Minh ang Indo-Chinese Communist Party upang mapag-isa ang lahat ng mga kilusang komunista sa ilalim ng League for Independence of Vietnam na kilala bilang Viet Minh. Layon ng partidong ito na maisulong at pagkalooban ng pantay-pantay na karapatan ang mga mamamayan, lalo na sa larangan ng edukasyon at batas. Noong ikalawang digmaang pandaigdig, tinulungan ng mga Hapones na mag-organisa ng pangkat ang mga Vietnamese nationalist. Nang matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig ay muling iginiit ng mga Pranses ang kanilang pamahalaang kolonyal sa bansa, ngunit ito ay nilabanan ng mga gerilyang revolusyonaryong komunista na pinamumunuan ni Ho Chi Minh. Nang muling tangkaing sakupin ng France ang Vietnam, nagsanib puwersa ang mga nasyonalista at komunistang Vietnamese upang labanan ang mga Pranses. Sa labanang ito ay natalo ang mga Pranses at napilitang lumagda sa kasunduan sa Dien Bien Phu noong 1954. Ang pagtatalong ito ng mga Persang Pranses at Viet Minh ay humantong sa pagkakahati ng Vietnam sa Demilitarized Zone o DMZ sa Hilaga at Timog Vietnam sa bisa ng 17 Parallel sa ilalim ng kasunduan sa Geneva noong 1954. Ang Hilagang Vietnam ay pinamunuan ni Ho Chi Minh, samantalang ang Timog Vietnam ay pinamunuan naman ni Ngo Dinh Diem na hindi naglaon ay napalitan din ng iba pang leader. Noong huling bahagi ng 1950 ay sinimulan ng mga Viet Cong, mga revolusyonaryong komunista sa Timog Vietnam ang paglaban sa pamahalaan. Hindi naglaon, ang mga Viet Cong ay sinuportahan ng hukbong militar mula sa Hilagang Vietnam. Noong 1960, ang hidwaan sa pagitan ng Hilaga at Timog Vietnam ay nilahukan ng Estados Unidos. Nagpadala ang Estados Unidos ng mga sandata at hukbo sa Timog Vietnam upang suportahan ang bansa sa pakikipaglaban sa komunismo. Naniniwala ang Estados Unidos na ang pagtatagumpay ng komunismo sa Vietnam ay isang malaking banta sa demokrasya sa rehiyon. Pinangambahan ng Estados Unidos ang maaaring maganap na domino theory sa rehiyon. Tumagal ang labanan ng mga komunista at demokratikong hukbo sa bansa hanggang sa magkaroon ng kasunduang pangkapayapaan noong 1973. Nagkaroon ng tigil putukan sa pagitan ng magkabilang panig at naibalik ang mga bilanggong Amerikano sa pamamagitan ng kasunduan sa Paris o Paris Peace Accords na nilagdaan ng Democratic Republic of Vietnam, Viet Cong at Estados Unidos noong 1973. Ngunit sa kabila nito ay nagpatuloy pa rin ang labanan sa magkabilang panig hanggang masakop ng mga komunista ang Saigon, ang kabisera ng dating Timog Vietnam.
Nagwakas ang digmaan ng magtagumpay ang mga komunistang Vietnamese na mapabagsak ang pamahalaan ng Timog Vietnam noong 1975. Ang batayang konsepto ng nasyonalismo, kasarinlan at pagkabansa ng mga piling bansa sa Timog Silangang Asya.